Kapansin-pansin na ang toneladang sariwang karne ng pugo ay hindi magtatagal sa kapaligiran ng disyerto kung saan nagkampo ang mga Israelita. Ang karne ay mabilis na masira, kaya hindi ito angkop para sa pagkain ng tao. Kung isasaalang-alang ang katotohanan ito, anong uri ng salot ang malamang na magbunga? Dahil sa tamang mikrobyo at tamang kondisyon, ang pagkalason sa pagkain ay isang nakamamatay na kapighatian. At tinawag niya ang pangalan ng dakong iyon na Kibroth Hataava, mga libingan ng pagnanasa, sapagkat doon nila inilibing ang mga taong nagnanasa. Verse 34. Ano ang galit ng Panginoon? Hindi ba makatwirang mangyari na ang puot ng Diyos ay ang kanyang hindi pakikialam sa sanhi at epektong pangyayari? Kung magkagayoy ang aking galit ay mag-aalab laban sa kanila sa araw na yaon, at aking pababayaan sila, at aking ikukubli ang aking mukha sa kanila, at sila'y sasakmalin, at maraming kasamaan, at kabagabagan ang darating sa kanila, na ano pat kanilang sasabihin sa araw na yaon. Hindi ba ang mga kasamaang ito ay dumating sa atin dahil sa ang ating Diyos ay wala sa gitna natin? At ikukubli ko nga ang aking mukha sa araw na yaon dahil sa buong kasamaang kanilang ginawa, sa paraang sila'y pumihit sa ibang mga Diyos. Deuteronomy 31:17-18. Ano ang ibig sabihin kapag itinago ng Diyos ang kanyang mukha? Hindi ba ang mga kasamaang ito ay dumating sa atin dahil ang ating Diyos ay wala sa gitna natin? Ito muli ay wikang naglalarawan sa hindi pakikialam ng Diyos. Bakit sinabi ng Diyos na itatago niya ang kanyang mukha? Dahil sa buong kasamaang kanilang ginawa, na sila ay pumihit sa ibang mga Diyos. At ano ang magiging resulta? Sila ay lalamunin, at maraming kasamaan, at kaguluhan ang darating sa kanila. Nang ang mga tao ay bumaling sa ibang mga Diyos, tumalikod sila sa tunay na Diyos, at hindi niya nagawang protektahan sila mula sa di maiiwasang mga kahihinatnan. At ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal. At kanilang pinabayaan ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto, at sumunod sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot nila. At sila'y yumukod sa mga yaon, at kanilang minungkahi ang Panginoon sa galit. At kanilang pinabayaan ang Panginoon, at naglingkod kay Baal, at kay Astaroth. At ang galit ng Panginoon ay nagalab laban sa Israel, at kaniyang ibinigay sila sa kamay ng mga mangloloob na lumuob sa kanila. At kaniyang ipinagbili sila sa mga kamay ng kanilang mga kaaway sa palibot, na anupat sila'y hindi makatayong maluwat sa harap ng kanilang mga kaaway. Hukom 2:11-14. Inilalarawan ng talatang ito ang patuloy na pagtalikod ng mga tao sa Panginoon. Dito, ibinigay sila ng Diyos sa mga kamay ng mga manloloob, at ibinenta sila sa mga kamay ng kanilang mga kaaway. Isa na naman itong walang tutol na tugon sa krisis. Dahil sa kanilang apostasya, hindi nagawang pigilan ng Diyos ang mga kaaway ng Israel na salakayin ang kanilang mga lupain. Sapagkat sasaktan ng Panginoon ang Israel ng gaya ng isang tambo na gumagalaw sa tubig. At kanyang bubunutin ng Israel dito sa mabuting lupa na ibinigay sa kanilang mga magulang, at pangangalatin sila sa dako roon ng ilog. Dahil sa kanilang ginawa ang kanilang mga asera, na minungkahi ang Panginoon sa galit. At kanyang pababayaan ang Israel dahil sa mga kasalanan ni Jeroboam, na kaniyang ipinagkasala at ipinapagkasala sa Israel. Hari 14:15-16. At siya'y muling pumasok sa sinagoga, at may isang lalaki doon na may tuyo na kamay. At binantayan nila siya kung pagagalingin niya siya sa araw ng Sabat, upang siya'y kanilang akusahan. At sinabi niya sa lalaking tuyo ang kamay, "Tumayo ka." At sinabi niya sa kanila, "Matuwid ba ang gumawa ng mabuti sa mga araw ng Sabat? O gumawa ng masama, ang magligtas ng buhay, o ang pumatay?" Ngunit tumahimik sila.
At nang tumingin siya sa kanila sa palibot-libot na may galit, na nagdadalamhati sa katigasan ng kanilang mga puso, ay sinabi niya sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." At kaniyang iniunat, at ang kaniyang kamay ay gumaling na gaya ng isa. At nagsilabas ang mga Fariseyo, at pagdakay nakipagsanggunian sa mga Herodiano laban sa kanya, kung paano nila siya mapapapatay. Marcos 3:16. Ito ay isang pakikipagtagpo ni Jesus sa mga Fariseyo. Ang kanilang legalistikong mga paghihigpit ay nagbabawal sa pagpapagaling sa araw ng Sabat. Si Jesus, na binabasa ang kanilang mga puso, ay tumingin sa kanila sa palibot na may galit. Anong uri ng galit ang mayroon si Jesus? Ang uri na inilarawan bilang nagdadalamhati sa katigasan ng kanilang mga puso. Si Jesus ay dumaranas ng dalamhati o matinding kalungkutan sa kawalan ng pag-ibig at pakikiramay na ipinakita ng mga walang awa na mga lider ng relihiyon para sa lalaking may tuyo na kamay. Ano pa ang matutuklasan natin sa Biblia tungkol sa galit at puot ng Diyos? Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao, na humahawak sa katotohanan sa kalikuan. Roma 1:18. Idinagdag ang pagdidiin. Paano nahahayag ang puot ng Diyos? Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili. Wow. 4. Idinagdag ang pagdidiin. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita. 6. Idinagdag ang pagdidiin. At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip, upang gawin niyaong mga bagay na hindi nangararapat. Roma 1:28. Idinagdag ang pagdidiin. Ang puot ng Diyos ay tinukoy dito bilang pagbibigay sa kanila o pagsuko sa kanila ng Diyos. Sa madaling salita, binibigyan ng Diyos ang mga tao ng kalayaang humiwalay sa kanyang sarili. Hindi eksaktong ang puot ng mapaghiganting pagkawasak ang madalas nating ibinibintang sa Diyos. Tingnan natin ang ilan pang mga talata sa Lumang Tipan. At ang bayan ay nangakatindig ng buong araw na yaon, at ng buong gabi, at ng buong ikalawang araw. At nagsipanghuli ng mga pugo, yaong kaunti ang napisan, ay nakapisan ng 10 homer, at kanilang ikinalat para sa kanila sa buong palibot ng kampamento. Samantalang ang karne ay nasa kanilang mga ngipin pa, na hindi pa nila nangunguya, ay nagningas laban sa bayan ang galit ng Panginoon, at sinaktan ng Panginoon ang bayan ng isang salot na di kawasa. Bilang 11:32-33. Bumabalik tayo rito sa salaysay ng mga pugo na ibinigay ng Diyos sa mga tao sa pagkagalit. May likas na bunga na resulta mula sa katakawan ng mga tao. Sinaktan ng Panginoon ang mga tao ng isang napakalaking salot. Our Daily Devotional, January 20, 2025. Galing sa mga gawa. Nang banayad natin na Diyos, pahina 47-51, pangalawang bahagi. Pagpalain ka ng Panginoon, minamahal kong kapatid, sa araw na ito, at patuloy mo nawang kilalanin ang ating banayad nating Diyos sa araw na ito. Maranatha.